Posibleng bumalik sa Pilipinas si US President Donald Trump para dumalo sa ASEAN Leaders Summit. Kaugnay naman sa binubuong World Trade Organization na Board of Peace ni Trump, sabi ng ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez, isa ang Pilipinas sa mga bansang inimbitahan para maging miyembro nito. May unang balita si JP Soriano. 80 taon na ang bilateral relations ng Amerika at Pilipinas ngayong 2026. Kagabi, formal nang inilunsad ang official US-Philippines 80th anniversary logo. Tonight, it gives me great pleasure to celebrate 80 years of friendship between the United States and the Philippines, as friends, as partners, and as allies. We are bound not just by a shared history, but by values and the true bonds that connect our people. Here is to the next 80 years. Mabuhay. 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 Ang ika-80 anibersaryo ng Pilipinas at Amerika ngayong taon, nataon din sa bubuing bagong World Organization ni US President Donald Trump na Board of Peace. Layon daw nitong subaybayan at yaking maipatutupad ng maayos ang ceasefire sa Gaza at iba pang bahagi ng mundo na may conflict. Kinumpirma ng ambassador ng Pilipinas sa Amerika na si Jose Manuel Romualdez na inimbitahan ang Pilipinas na maging opisyal na bahagi ng bubuing Board of Peace. Are we going to join this? We're looking at what kind of commitment is being asked of us, and of course we have to find out how we can be of help. We've always been for finding a way to contribute in any kind of peace effort. So if this is something that the Philippines can be part of, then very likely we'll accept the invitation. Sa ngayon, posibleng malabo raw na maging permanenteng miyembro ng Board of Peace ni Trump ang Pilipinas dahil may kaukulang permanent membership fee daw ito na aabot sa $1 bilyong o katumbas na mahigit 58 bilyong piso. Kung hindi pinansyal, paano nga ba makatutulong ang Pilipinas sa Board of Peace? Maybe we can contribute our human resources or something along those lines. Kamakailan, nagpatupad din ang Amerika ng visa suspension sa 75 bansa, kabilang ang 4 na bansa na kapitbahay ng Pilipinas, ang Cambodia, Myanmar, Laos at Thailand. Hindi kasama ang Pilipinas. Tingin ng US Embassy lalakas pa ang ugnayan ng Amerika at Pilipinas. Ito ay sa gitna ng mga ipinatutupad na paghihigpit sa immigration policies ng Trump administration. Host country ngayong taon ng ASEAN Summit ang bansa at ayon kay Ambassador Romualdez, posibleng bumalik ng Pilipinas si Trump para dumalo sa ASEAN Leaders Summit. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.